bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by Attorney Mike Operario at isa pang vlogger na si Tinig ng Karunungan. Tungkol ito sa mga tinakalat di umano ng mga checkpoints para harangin at i-hold, pigilan ang mga buses, vans, mga sakyanan na mag-converge sa EDSA para sa second day ng Iglesia ni Cristo Rally. Unahin natin itong si Tinig ng Katarungan. Mga kapatid at mga kababayan namin na papunta po ngayon sa EDSA People Power Monument, meron po kaming mahalagang ibabahagi sa inyo at dito dapat ay magpakatalino po tayo. Batay po sa ating source, meron pong mga checkpoint na ikinakalat ngayon o ikinalat ngayon sa iba't ibang dako sa mga kalsadang papunta po sa People Power Monument. Kapag ka po ang sasakyan ninyo ay nalaman ng mga checkpoint na yan na papunta kayo sa EDSA People Power Monument, kayo po ay haharangin nila, i-hold po nila kayo. Hindi po nila kayo papatuloyin sa pagbiyahe o di kaya ay pababalikin po ang inyong sasakyan patungo po sa kanya-kanya ninyong lugar para lamang mapigilan po kayo na makapunta sa EDSA People Power Monument. Ito po ang ilan sa mga nakuha nating mensahe sa ating source. Ano po? Dito po ay makikita natin, ang sabi dito, good morning po. As per sa mga traffic enforcer dito sa Cavite, Bacoor, may checkpoint para sa mga papunta ng rally. Longos area, Bacoor, Cavite. Baka pwedeng ipalam sa mga galing Cavite. Iwasan yung Longos area. Isa pa po, eto. No. Advice lang mga bro, dami ng kalat na LTO, MMDA, pinapara lahat ng van. Pinipigilan nila mga papunta ng rally at hinahanapan ng butas kapag may mga sakay na INC mga van. Ayan, sa C5, mga bro, punta ng Lanuza Street, andun sila. Malamang inaabangan mga service ng INC. Mga sir, mga kababayan, mga kapatid, magpakatalino tayo. Alam na ninyo ang gagawin para hindi kayo mapigilan ng mga yan. Doon naman sa mga kinauukulan, mga sir, mga ma'am, may permit po ang pagtitipon ngayon ng mamamayang Pilipino sa People Power Monument dito sa EDSA. Mahiya naman po kayo, huwag niyo hong pigilan ang ating mga kababayan na maglabas ng hinaing para sa ating gobyerno. Karapatan po namin yan. Huwag po ninyo silang pipigilan. Hindi porke papunta ng rally, i-hold na ninyo. Hindi porke malalaman ninyo mga iglesia ni Cristo ang sakay, pababalikin ninyo. Mahiya naman ho kayo. Legal po yung isasagawang pagtitipon ngayon. Pabayaan po ninyo sila. Huwag po ninyong i-hold yung mga van, yung mga bus o yung iba pang mga pribadong sasakyan na papunta ngayon sa EDSA. May kalayaan at karapatan po ang bawat isa sa atin. Nananawagan po kami sa gobyerno. May permit po ito. Huwag po ninyong hahadlangan. Mga kababayan, mga kapatid, alam na ninyo ang gagawin bago po kayo umalis. Kung hindi pa po kayo nakakaalis at kung hindi pa po kayo nakakatungo sa mga dako na may checkpoint, mabuti pa pag-usapan na muna ninyo. Magpakatalino po tayo lalo sa mga panahong ito. May karapatan tayo, uulitin ko, may permit po. Yan, maging matalino. Ano lang yan eh. Saan ang punta mo? Punta lang ko dyan, magkain. Punta. Huwag niyong sabihin pupunta kayo ng rally. Ganon lang yun. Mabuti nga at may mga ganyang advance information. Ito naman kay Attorney Mike Operario. Ang tingin ko dyan, generally, a little update. We're on our way to EDSA to join yung ating mga kaibigan, mga kapatid na naroon sa EDSA sa kasalukuyan. And we don't know what's gonna happen in this rally because maraming mga papunta daw sa EDSA. May mga reports tayo that from sa SLEX and sa NLEX may mga hinaharang na mga sasakyan, presumably dahil pupunta yung mga tao na to doon sa EDSA at sila ay pinipigilan. So ang tanong nga ng marami dyan, meron bang karapatan yung CHPG to stop yung mga
bus na yan kung legal naman yung kanilang route. Ang tingin ko dyan, malamang ang ginagawa nilang dahilan na pagpigil doon sa mga bus, wala silang mga permit or prangkisa kung ito ay mga bus lines, to go out of their bus lines at maging for hire kasi may mga certain permits pa po yan na nire-require. So, maaaring doon sila nagtatago, but of course, the intention really was napigilan talaga yung mga tao kasi pati mga van na hina-hire ng mga tao para makarating sila sa EDSA ay pinipigilan din. So, this goes to show you kung gaano ka-desperado itong pamahalaan na ito pagdating sa pagpigil ng sentimiento ng mga mamamayan. Tingnan mo lang yung itsura ng Malacanang sa araw na ito, makikita mo kung gaano ka-insecure ang pamahalaan. Siguro naaalala pa nila yung nangyari doon sa EDSA 1. That's why they are trying to prepare. Yan. Desperado talaga. Sabi ng palasyo, wala daw nakikita ang Pangulong Marcos na threat. Baliwala daw yung Iglesia ni Cristo Rally. Ano pa, nagtataka daw ang Pangulo, bakit daw mag-rally ang Iglesia ni Cristo dahil lang sa isasampang kaso laban kay Senator Marcoleta. So, sige lang. To me, that's a false move. Yung pigilan nila yung mga tao, lalong magagalit ang mga tao. Pwedeng mapigilan nila ngayon, bukas, makalawa. Ilang ang tao, wais na yan, hahanap ng paraan. Ako, pag nandyan lang ako sa malapit, pupunta, haharangan. Sige, naharangan mo ko. Sa susunod, hanap ako ng paraan. Para no. Diba yung kanta natin, ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Diba? Ano ba yan? So, mabuhay ang mga kapatiran, Iglesia ni Cristo plus yung iba't iba pang mga tao na kahit hindi member ng Iglesia ni Cristo ay nakikiisa na rin sa laban na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa balay sa tagaan na Muugiro. So dako na gyud kayo og mga buslot ang iyang atop tungod kay dugay na manggod ni nga yero. Mana ni ang iyang itsura. So pambutangan lang gani og mga silupin. Og mo na ni ang gihatag na ngayero kang ante. Lagid ni kada kon sa buslot. So karon ante pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ante ang itsura sa inyong atop dako. 30 na ka tuig. So dugay-dugay na gyud. Dugay na. So nga naman ante sa 30 na ka tuig, wala mo nakapalit og sin. Tungod sa ang kalisod. So igo ra dangamo giipalit sa makaon. So taman ra gid ante sa pagkaon. Taman ra sa pagkaon. Oo, so naa pa kay estudyante karon ante? Wala. Wala na kay estudyante. Wala. Oo, so pila ka bukle ante ang imong anak? Napulo. Napulo. So asa sila gapuyo? Dinhi. So nakigpuyo lang sila sa inyo. Oh. So
So lisod gyud. So wala sila kaugalingon nga balay. Wala. So nag-usa kung magulan ante unsa man inyong himuon? Kung kuan magulan, wala naman kay kuan naman dako naman kayo ang mga buslot sa inyong atop. Pangita rami sa dili gag katuluan. So didto lang mo. So dili mo makatulog og tarong. Dili sa Ginoo sa nagtawang sa sin. Sige ante, salamat. Sa